Pagkatapos ng high school, ay humalap agad ako ng trabaho. Dahil hindi kaya ng sweldo ni tatay, kaming lahat ay mabigyan ng sustento. At matapos kong ang malikom ang aking mga dokumento, ay agad ako nakapasok sa kauna-unahan kong trabaho bilang isang fast food crew. Unang linggo ng aking pagpasok ay wala namang anumang kakaiba. Siyempre, nariyan lamang ay ang mga orientation at ang mga pagkakabisado sa mga panuntunan at gawain ng aking pinasukang trabaho. Pero, nang lumipas ang mga araw at mga linggo, unti-unti ay may napapansin ako. Dahil sa tuwing ako ay nagpapasok ng mga produkto doon sa may malaki at malamig na kwarto na kung kanilang tawagin ay walk-in freezer, ay hindi ko maiwasang mahuli at mapansin ang mga kakaibang ekspresyon ng aking mga kasamahan sa trabaho. Sapagkat tuwing bago ako pumasok sa malaki at napakalamig na silid na imbakan ay makikita ko silang tila nagtatawanan. Nawari ako ay kanilang pinag-uusapan. At sa tuwing ako ay makalabas matapos ang aking gawain, ay nahuhuli ko din silang pasimpleng napapatingin. Mga pagsulyap na alam mo sa iyong sarili na parang ikaw ay lihim na pinag-uusapan, minamatyagan o minamanmanan. Talagang may kakaiba. Kaya hindi ko maiwasan na sa kanila ay mag-ingat at mapag-isipan. Na siyempre, ika din kasi ng aking ama ay palaging umiwas sa gulo. At baka siguro ay hindi lamang ako tipo ng aking mga katrabaho. Totoo naman po kasi, may mga taong mababa ang pagtingin sa kanilang kapwa at gusto ay palaging nangingibabaw sila. Mga taong sadyang hindi talaga natin makakasundo. Pero, ika ko naman sa aking sarili. Baka naman, ako ay masyado lamang mapanghusga, madaling nag-iisip sa kapwa ng mali at hindi maganda. Kung kaya ay nagpatuloy lamang ako sa aking pinasukang trabaho dahil yun lamang naman ang aking pinasok, ang kumita at magsinop ng kikitain ko. Pero, sa pagdaan pa ng mga araw, ang magtaka ay talagang hindi ko maiwasan. Nasa tuwing nauutusan ako na maglagay ng mga produkto doon sa may malamig na kwarto, na kung kanilang tawagin ay walk-in freezer, ay hindi ko talaga maikaila na ako ay pangilabutan. Hindi ito basta lamang dahil sa lamig na dulot ng malaking walk-in freezer na nanunuot sa buto. Pero tila gumagapang na pangingilabot na hindi maiwasan ang kakaibang paninindig o pagtataasan ng aking mga balahibo tuwing pumapasok ako dito. Pero siguro nga, baka dala lamang talaga ito ng napakalamig na temperatura at napakatahimik na espasyo ng malamig na kwarto. Baka nga siguro. Ngunit, dumaan pa ang mga buwan na pilit ko man itong kalimutan, ay talagang ang labis na pangilabutan ay hindi ko maiwasan. Isang hapon, nakatoka ako noon para sa 2 lagda ng trabaho. Nakiusap po kasi ang aking kapalitan sa kusina na talagang hindi daw muna ito makakapasok. At syempre, asahan nang kakausapin din naman ako ng aming manager tungkol po dito, na eksakto namang kinabukasan ay day off ko at malaking bagay din na makukuha ko ang ekstrang oras na pandagdag din sa aking sasahurin. Kung kaya ay walang arteng pumayag na din ako. Natapos na ang peak hours
Oras ito na dagsaan ang pagpasok ng mga customers mula sa magkabilaang establishmento na ospital at malaking kolehiyo. Kaya pagkakataon na para kami ay makapaglinis ng bawat istasyon sa aming trabaho. Tahimik akong nagtutulak ng karetela matapos tumanggap ng delivery ng mga stocks nang makasalubong ko ang isa sa aking kasamahan na katatapos lamang magmerienda at siya'y maninigarilyo. At dito, labis kong ipinagtataka nang salubungin niya ako dahil sa sinabi nitong, "Oh, aba, mukhang madami yata ang dumating ngayon mag-iingat ka. At anong oras na?" Na isang tipid na ngiti lamang ang naitugon at ako ay tumuloy na. Pero habang lumalakad, bumubuhos sa aking isipan ang labis na pagtataka. Napaka-misteryoso, kaya tanong ko sa aking sarili, anong meron? O baka naman ito ay talagang nag-aalala lamang bilang mabuting katrabaho. Pero hindi ba't isa ito sa mga katrabaho kong hindi ko yata makakasundo at hindi ako kinikibo? Kaya talagang napaka-misteryoso na parang may laman ang mga sinabi nito. Simple ko bang sinulyapan ang oras doon sa may bandy clock. Isa itong aparatong ginagamit para magpatak ng oras sa mga tarheta upang ang pagpasok ng trabaho ay mailista. At akin ngang nakita, 11:30. Pambihira. Oo nga, sa dami nga ng aking ginagawa, pati ang oras ay hindi ko na pala naaalintana. Dahan-dahan, kinakamada ko na ang mga frozen goods sa loob ng malaking kwarto. Napakalamig. Napakatahimik. Tanging ugong lamang ng malaking cooler ang aking naririnig. Dito ay napasulyap ako sa may pintuan. Ika ko, hindi naman siguro mapapansin kung sandali kong papagalan ang aking pagkikilos para makapagnakaw ng oras at bahagyang makapagpahinga. Marahan. Maingat. Isinasalansan ko ang bawat produkto sa kanilang mga kaukulang pwesto. At nang akin nang abutin ang pakete ng burger patties, ay halos maitapon ko ang mga hawak ko. Dahil hindi ako maaaring magkamali. May narinig akong sumitsit. Napalingon ako sa may pintuan na baka ako ay nahuli yata. Nahuling pumipetiks o nagbabagal sa aking pagtatrabaho. Pero hindi. Imposible. Dahil maririnig ko mulang tutunog ang hawakang metal ng pintuan bago muna ito bumukas. Nakapagtataka. Dahil ako lamang ang naririto. Mag-isa. Huminga ako ng malalim na natatawa pa nga dahil para akong nasa ibang bansa. Umuusok kasi ang aking bawat paghinga. Napakalamig. Nadarama ko na ang panginginig ng aking katawan. Kung kaya ibinilisan ko na ang aking mga pagsasalansan. Ngunit bigla akong natigilan. Dahil nagbagsakan ang mga munting karton doon sa isang sulok. Kamuntikan pang mauntog ang aking ulo dahil sa aking biglang pagbalikwas
na mabuti na lamang ay mabilis akong napahawak at nakaiwas. Pero sa gitna ng nanunuot na lamig ay nadama ko ang biglang pagtaas ng dugo sa aking ulo. Dahil damang-dama ko, biglang kinikilabutan ako. Dalaman ng nerbiyos, sinilip ko ang sulok at nakita ko nga ang ilang piraso ng mga nalaglag na matigas na keso sa may sahig. Dinampot ko ito sa mabilis na iniayos ng pagkakalapag. Pero ang ipinagtataka ko ay kung papaanong nalaglag ang mga ito. Samantalang sa temperaturang nagyayelo ay dapat magdidikit ang mga ito sa kung saan man naipatong. Kung kaya, papaano itong malalaglag sa kanilang bawat pwesto? At gumana pa ang aking malikot na isip kung kaya hindi ko mapigilang mapailing na ko. Hindi ito totoo. Hindi ito maaari. Walang ganun dito. Wala. Sapagkat biglang nanariwa ang aking mga alaala. Ang aking mga napapansin sa tuwing ako ay pumapasok dito sa may malamig at malaking kwarto. Mga kaluskos, mga biglang nawawala at dumadaan na anino. Naika ko, bunga lamang ito ng malamlam na ilaw at maliksikong mga pagkilos. Ngunit, papaano ko nga ba maipapaliwanag ang madalas nakakaibang pakiramdam na sa akin ay parang may nakatingin? Nagmamatyag, nakikiramdam. Kaya nga palagi dito ako ay nagmamadali. Kumilos na ako. Ipinatong ko na ang mga huling karton doon sa isang bakal na estante. Saka ako ay lumabas na. Subalit, dito ay hindi ko napigilan ang mapamura sa pagkakagulat. Dahil muli ay may narinig akong sumitsit mismo sa aking likuran. Mas malapit. Mas malakas. 2 beses na may kasama pang pagbubungis-ngis. Kaya ko, hindi na ito basta lamang guni-guni o marikmata at kung ano man ito. Ako ay lalabas na. Dito ay mabilis kong tinakbo ang pintuan upang ako ay lumabas. Kaya buong lakas kong hinagtak ang hawakan ng pintuan upang ito ay aking mabuksan. Pero ayaw bumukas. Na kahit anong haltak at pihit ang aking gawin, ayaw talagang gumana ng pintuan. Napamura na ako ng malutong dahil kusa na yata nagsarado ang makapal na pinto. Mas nataranta ako dito. Sinabayan ko na ng pagkalabog ang bawat paghaltak ko sa may pintuan. Paulit-ulit. Kasabay ng walang tigil na pagsigaw ng saklolo habang nanunuot na ang aking lalamunan na parang sa hangin. Ako yata ay nauubusan. Walang tigil. Paulit-ulit kong kinakalampag ang makapal na pintuan para marinig ako sa labas ng aking mga kasamahan. Subalit,
halos sumabog ang aking puso nang biglang may humawak sa may balikat ko. Mag-isa lamang ako sa loob ng walk-in freezer. Kaya parang sasabog na ang utak ko para alamin kung sino o kanino ang nakahawak sa aking balikat na napakalamig na kamay. Dahan-dahan, sa gitna ng aking paninigas, pigil hininga ko itong nilingon. Dahan-dahan at halos lumuwa ang aking mata nang biglang bumulagta ako sa may sahig dahil biglang bumukas ang makapal na pintuan at sumalpok ito sa aking muka. Natangi ko na lamang naaalala ay ang mga boses ng aking mga katrabahong nagmamadali upang ako'y buhatin papalabas ng malaking walk-in freezer. At nang ako ay magmulat, ay tanging nasa tabi ko ay ang dalawa kong kasama. Ang aking mga katrabaho na madalas kong nakikita. Ang mga taong iniisip ko na hindi makakasundo. Pero sila pa pala ang sumagip sa akin mismo. Pagkabangon ko ay eksaktong pagdating naman ng ambulansya upang ako daw ay dalhin doon sa may ospital. Pero tumanggi ako. Mas naiisip ko ang gastos, pati na ang mawawalang oras sa aking trabaho. Naika naman ng aking manager ay huwag ko na itong isipin pa at sakop ng oras ng trabaho ko ang lahat. Kaya huwag na ako mag-alala. Pero mariin pa rin akong tumanggi dahil isa ako sa mga uri ng tao na parang mas lalo yata akong magkakasakit tuwing nakakapasok ng ospital. Humingi na lamang ako ng tubig tsaka sandaling nagpahinga at nang makabawi ako ng lakas, lumabas ako ng aming store. Napaupo ako doon sa isang sulok na abot tanaw lamang ang aking pinagtatrabahuhan. Sinasariwa ko ang mga pangyayari, mga naganap. Parang bangungot. Gumagapang pa rin ang nanunuot na kilabot. At natigilan ako nang tumabi ang aking katrabaho. Saka muling sinambit nito. Sabi sa'yo mag-iingat ka. Buti, buhay ka pa. Dito ay hindi na ako nakapagpigil pa para magtanong kung ano nga ba ang ibig nitong sabihin dahil labis talaga akong naguguluhan. Pero mas naguluhan ako sa sinabi ng kasamahan ko sapagkat hindi lamang daw mga guni-guni ang aking mga nakikita, ang mga nararamdaman kong kakaiba at hindi ito produkto lamang ng malikot na imahinasyon o isang malikmata sapagkat totoo pala ang kanyang sinabi na mabuti ako ay buhay pa dahil ayon daw sa kwento ng aming fast food store, noon daw ay may isang lalaking manager na huling pumasok sa may walk-in freezer at hindi na nila muli pa itong nakita pang lumabas ng buhay. Sapagkat isang gabi natagpuan na lamang nila ito doon sa may sahig na isa ng malamig na bangkay. Ngunit ang mas nakakapangilabat sa kanyang kwento ay ang huling itsurang iniwan ng nasawing lalaki. Dahil
nang buksan nila ang makapal na pintuan ng walk-in freezer, ay tumambad sa kanila ang malamig at matigas nitong katawan na siyang nakahandusay na bangkay. Ang mata nitong dilat na dilat, ang bibig na nakanganga, na wari sumisigaw hanggang sa kanyang huling hininga. Habang tila mahigpit pa itong nakakapit sa malamig na bakal ng estante, na parang kinakalagkad ito patungo doon sa isang sulok, at mababakas sa mukha nito ang labis na takot. 1,000 kilabot. At ito ang nag-iwan sa kanila ng labis na pagtataka, isang palaisipan. Ano o sino ang humahatak sa kanya, kumakaladkad patungo doon sa may malamig at madilim na sulok ng walk-in freezer? Sir Narrator, ayon daw noon sa pag-iimbestiga, dineklara na lamang itong inatake sa puso sa gitna ng pagtatrabaho. Marahil, ito ay upang hindi na mas lumala pa o mas makulayan ng hindi maganda ang naganap na kaso at makaapekto sa may negosyo. At dahil dito, ay pumasok sa isip ko, wala akong naaalalang kahit ni isang manager na sumilip man lang sa may loob ng silid na ito ng kanilang establishmento. Sapagkat kahit ang mga kasulukuyang managers namin mismo ay alam ang nakakapangilabot na kwento, ang hiwaga, ang misteryo ng pagkasawi ng lalaking manager, at ayaw nilang sumunod na biktima doon sa may loob ng walk-in freezer. Dito, humingi na din ng pasensya ang aking katrabaho dahil sa tuwing ako pala ay pumapasok doon sa may malaking freezer noon, ay pinagpupustahan pala nila ako na kung maaga ba ako magbibitiw sa aking trabaho o lalabas doon sa may pinto ng sumisigaw sa labis na takot. Tulad ng mga nauna sa akin na hindi na lamang muling pumasok, ngunit lahat sila ay bigo, na akala nga daw nila ay talagang matapang ako, na ang hindi lamang nila alam para sa ngalan ng trabaho ay hindi ko na lamang ito noon pinapansin ang lahat ng mga kababalaghang ito. Kung kaya, magpahanggang sa ngayon, sa tuwing napapadaan po ako at kumakain kami sa may fast food na ito, ay hindi ko maiwasang sulyapang muli ang dako ng kusina. Ang minsan na aking naging istasyon, na kung hindi ako nakaligtas, ay baka ito na ang aking huling destinasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. May ipapadala din sana akong iba pang mga karanasan ko kung nais mo, at ikaw na din po ang bahala. Maraming salamat at maligayang Pasko. Mga kaibigan, kung hindi pong nagustuhan ng ating naitampok na totoong karanasang kwento, ay huwag pong mahihiyang pinutin ang like, mag-subscribe at mag-iwan ng positibong mensahe o inyong mga pabati. Maliit na bagay lamang at sandaling abala, pero napakalaking tulong po ito sa tulad kong maliit na channel. This is your one and only Kulas, your regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, manatili kang matatag kaibigan. Kumapit kang maigi para sa pangarap. Kahit mahirap, hindi malaon ay matutupad din ang lahat ng iyong mithiin. Mga pangarap, laban lang. Stay safe and fresh, everyone, and stay awesome. Peace.